Kaya po, yun daw yung makakapagbabago ng decision siguro siya, ma'am eh. Yung sister kasi mga amigo, nakabili na akong ticket. Yun na, nag-final na siya ng decision. So, nagpunta ko dito para ayusin yung problema. So, sabi ko, ano pa nga ayusin yung problema, eh, ano naman na, nakapag-decision na yung namin niya. Magandang araw po sa inyo lahat mga amigo. Ayan si Chamame. Nasa resort po. Kasama po yung pamilya na sinasabi niya. At pati sila Sophie, si Bibian, tsaka sila Amir. Sa Amir, si Alima, tsaka si Alima, tsaka si Sophie. Ayan. Tsaka ito yung anak ng ito yung anak ng Giniano. So check natin. Sabi ko nga yung pogi, kung gusto niya patutubigan ko yung swimming pool kung gusto mag-swimming. Kaso uuwi din yata ito. Sabi uuwi daw sila ngayon eh. Lumabas siya mami. Ayan. Ay, maliligo yung ganyan. Maliligo na. Yata. Maliligo na yung ganyan. Baka uuwi na. Nag-breakfast lang. Ayan, ayun yung ganyan, Isang pamilya daw eh. Bumili siguro ng breakfast, Belgian. Oo, kumain. So, ito na po. Bali, may bata. Ayan, si Bibian. Si Chamami daw nagpapunta dito eh, sabi ni Bibian eh. Ayun si Chamami sa dulo. Kumakain sila Ito, meron pa isa rito. Hindi ko alam kung sino to. Ito yata yung ito yata yung mga anak. Tapos meron dito, ano ba to? Yan. Baka magluluto ata sila. So ayun po mga amigo, magandang araw po sa inyong lahat. At ngayon po papunta po tayo din sa may resort. Nandun po sila. At kausapin po natin kung ano yung package nila. Punta sila dito at ako, para at least magkaroon ako ng peace of mind. Kasi pinapunta rin ni Chamami dito yung mga yun at bisita daw niya at pamilya niya. So first time kasi na merong sabi follower daw natin. So mas maganda makausap po natin ng makausap po natin. Pero kung okay mag-video, mag-video. Kung hindi naman, okay lang din naman, ikukwento ko na lang sa inyo para at least alam nyo. Para at least alam nyo kung ano yung pag-uusapan namin. At mas okay yun. Hindi ko lang kay Bedger kinuha yung laptop kasi magpiprint siya ng renewal ng visa ni Chamame kasi kailangan pa niya mag-renew ng isa kasi tatamaan 1 month pa sila Chamame dito bago umuwi. Ganun po. So medyo mainit ang panahon, kahapon umuulan, pambihirang patis. Ayun na, so kailangan harapin ko to kung sino man yun. Nakita ko nagluluto sila Nagluluto sila sa resort. Sabi magbabayad naman daw sila pagka nagpunta sila dito. Pag-stay sila dito. Ang point ko lang kasi kagabi late sila nagpunta. So syempre takot yung mararamdaman ko. Takot yung mararamdaman ko kasi isipin mo mayroong mga ganyan nagpunta rito. Tapos di ko alam kung sino. Tapos kung malalaman na ganoon. Ngayon kung malalaman kakilala pa nila Chamame. Ay nako, Diyos me.
Ayun po mga amigo. Gaya na po ako dito at ako di ba kahagabit ako tatakot-takot at may mga ganyan pumunta rito. Ilang oras ba nag-usap yun? Napakatagal na no? Tagal na. Almost 3 hours. Almost 3 hours po kami nag-usap-usap. So ang nagpunta po dito mga amigo ay siya po ay isang siya po ay family po sila na family sila at sila po ay representative ng sa Equatorial Guinea. Representative na parang konsulado, parang ganun. So pinag-usapan namin regarding po sa pag-uwi ni Chamame. So nangyari po ganito. So napakarami namin pinag-usapan. So ibubud ko na lang sa inyo yung pinag-usapan kasi ayoko naman na i-video yung mga pag-uusap na yun. So ang nangyari po ay pumunta sila dito para magbumisita at ako'y napag-usapan namin regarding po sa pag-uwi ni Chamame. Yung kasi yun talaga ang pinaka-topic namin. So sa una, in-explain ni Chamame lahat ng bago nagsimula ang buhay niya nung nakilala ko siya, ganyan. So in-explain niya doon na si Misma nakilala ko, ganyan. At hanggang sa nakilala ko si Chamame dahil kay Misma. Tapos hanggang sa lahat ng itinulong natin kay Chamame ay sinabi niya doon. So hanggang sa bahay, pagkain, lahat ay sinabi niya. At ina-explain kasi ni Chamame na naging mabuti ako sa kanya, naging okay naman pagkasama sa loob ng 6 na taon o 5 taon sa Equatorial Guinea. Ngayon, nang nandito si Chamame, yun na nag-start yung problem. Yung di yung bakasyon na, yung unang bakasyon niya na 1 month ay okay pa. So mga in-explain ni Chamame doon ay kung paano ko siya tinulungan. So by heart daw talagang malaki ang utang na loob niya sa akin. Sabi niya sa akin ganon. So na-hurt siya, di ba, kasi yung mga nagsasabi nila na wala siya daw siyang utang na loob, ungrateful daw, ganyan yun ang sinasabi niya. So madalit salita mga amigo ay ang problema ay nais natin lutasin. So ayun, kwentuhan, saan nakatira sila, taga Metro Manila sila, tapos yung asawa niya nagtatrabaho sa ganoon, sa call center, ganyan. So una pa lang sinabi ko sa kanya na may ticket na pauwi sa Equatorial Guinea. Yung ticket na yon ay hindi na pwedeng bawiin. Although refundable siya, pero hindi lahat makukuha. So Sniper yan. kasi sabi ko, nag-decide na siya. So ano man kako yung desisyon kasi ni Chamame, kailangan ko i-accept. Sabi ko sa kanya ganon. Kailangan kong i-accept at in-accept ko yun. So the problem dito ay yung misunderstanding. So the main reason yung respeto na sinasabi niya na kailangan ko daw siyang respect. Sometimes mag-aaway kami, sisigaw ako, ganyan. Tapos magsasorry ako, ganyan. Yun yung mga yung main talaga na pinag-uugatan na kung bakit talagang dapat mapupul na yung ganung sitwasyon at sila ibabalik na. So yun yung pinaka-main na yung respeto ko sa kanya na dati meron, ngayon parang wala na, ganyan, na lagi may tatalo. Sabi ko, in-explain ko sa kanya, maybe because of misunderstanding. Sabi ko sa kanya noon, sometimes kako yung Spanish ko hindi okay, sabi ko, but hindi ibig sabihin na masama ako. Sabi ko, sometimes, for example kako, meron akong sinabing hindi maganda, akala ko maganda yon, pero sa inyo pala ibang dating. So yung kultura, iba rin kako yung kultura nyo, sabi ko sa kanya ganun. Yung kultura nyo at saka kultura namin magkaiba. Sabi ko, here in the Philippines, sabi ko, kahit hindi ka mag-greet, okay lang. Dito, pagka sa Equatorial Guinea, hindi ka nag-greet, kabastusan yun. So yun yung mga nakikita ni Chamame. So
Adi, ayun, maraming pinag-usapan na about sa mga bata din, ganyan. Eh, nakikinig lang naman ako at pag tinanong ako, tsaka ako sasagutin. So, nandito naman sila para ayusin yung problema. So, ayan. Kakain ka na ba? O, tapos mo na. Ayun. Ade, nandito sila para ayusin yung problema. And yung problema kasi is yung about sa respect talaga. And then, may mga bagay talaga na hindi kami pinagkakasunduan ni Chamame. Isa pa yun. So, sa madalit salita mga amigo, sa lahat na napag-usapan namin, ang solusyon ng hinahanap namin. Solusyon. So, ang sabi nga noon, kapag lagi may problema, sa bahay nila at saka sa bahay namin, ganyan-ganyan, at malapit yung bahay, eh patuloy pa rin. Kumbaga uulit at uulit pa rin yung yung problema. So ang pinakamagandang solusyon daw na sinabi ng parang konsul o yung subscriber natin na lalaki, mag-asawa, magpamilya kasi sila dito nagtatrabaho, tapos yung lalaki sa call center, tapos yung may anak sila na dito, ina-explain nila. Nag-stay daw sila dito, sabi nga noon, because of sa trabaho, tsaka sa yung Anak nila? Yung anak nila, yung education. Nag-stay sila dito because of education and yung health. Yung health. Diba sa Equatorial Guinea, pagka nagkasakit, pag possible, patay agad, no? Pagka dito sa Pilipinas, nasusolusyonan daw. So meron daw isang dito sila na inoperahan daw dito, naging okay. Yung anak din nila ay ika-operalan din daw. So okay naman na. So grabe mahal ang dito, mahal ang cost of living dito, sabing ganun din sa Equatorial Guinea. So silang dalawa sa Equatorial Guinea, maganda ang kanilang trabaho. Ang magandang trabaho nila dun sa petroleum. Yung magandang trabaho nila doon. Actually pagka doon mo kinuha yung sahod mo, sobrang laki nun pagka kinuha mo dito. Pero kasi ang iniisip nila dito, in-explain nila sa Kitchen Ma'am yung health dito, yung pag-aaral, kung paano mabuhay, at saka yung right after ng education. Pagkatapos mag-aral, kasi doon wala din naman trabaho. Pagka nag-aral ng napakagandang school doon, pagdating doon wala rin trabaho. Unlike dito, napakarami doon opportunity. Sinabi yan. Napakarami doon opportunity sa bansa na to. Yun ang sabi nila, in-explain lang siya. So para mabago ang desisyon ni Chame, ito ang system. So para daw mabago ang desisyon ni Chame, sa nangyayari, ang gusto niya ay ilipat sila ng bahay na medyo malayo dito, na hindi halos nakikita. Yan ang gusto niya. Chamame? At pala gusto nun. Gusto niya mag-lipat. Arkila. Kung mag-i-stay daw siya dito, gusto daw niya ay lumipat ng bahay na malayo, na hindi naman lagi nakikita, ganyan, para at least para magkaroon ng privacy. Ganun. So sa akin, sabi ko kay yun ang gusto niya, yung parang medyo malayo. Hindi naman, sabi ko, malaking problema ka ko yun kasi hindi ko naman kako kaya na hanapan kayo ng bahay doon tapos pababayaan ko. Di ba mahirap yun? Yung sasabihin magkaroon ng privacy, pag may nangyari sa kanila, papaano, di ba? Malaking problema yun. Hindi secure, ganun. Kumbaga, sabi ko, pero ang di pa ako nagdesisyon, sabi ko, pag-iisipan ko. Umalis siya yun? Yun yung sabi, depende daw. Pero wala pa si Chame sinasabi lang. Ang intindi ko, parang yun yata yung magiging yun yata makakapag-stay sa kanya, parang gano'n. Pero depende pa rin kasi depende. Siguro baka depende sa lugar, depende sa So sa akin, paano pagkain nila? Papadalhan? Yun nga. Kaya po, yun daw yung mga pagbabagong decision siguro ni Chame, yung palilipat sila ng bahay. Tapos, yung sister kasi mga amigo, nakabili na akong ticket. Yun na, nag-final na siya ng decision. So, nagpunta rin dito para ayusin yung problema. So, sabi ko, ano pa nga ayusin yung problema, naman na pag-decision na yung agad niya. So, lilipat ng bahay. Ganun ba kadali? Yun ang tanong. Ganun ba kadali lumipat sila ng bahay? Saan ko sila ihanap ng bahay? Yan yung sabi ko sa kanila. Okay, hindi ganun kadali na umanap ng bahay.
So right now, sa nakikita ko, sa ngayon, yung sa akin nararamdaman ay sa paglipat ng bahay, Talagang gusto talaga, kung yun ang gusto ni Tia Mami, parang talagang gusto pa talaga siya mag-stay dito. yun yung usapan na parang sinasabi, parang kasi may problema nga daw na Dahil nakita. kumbaga kasi nasa Pilipinas ako, iba yung nasa Equatorial Guinea ako, nakafocus ako sa kanila. Pag uwi ko dito sa Pilipinas, dalawa na, pamilya ko dito, tsaka sila kanila din, gano'n. Kumbaga, may problema talaga. So ang para daw makapagbago ng decision niya, yun nga, lilipat ang bahay. So para sa akin, May isang buwan pa. may isang buwan naman para pag-usapan pa. Oh. Pero right now, sa puso ko, parang hindi na, parang gano'n. Ngayon sa akin, sa puso ko, sa isip ko, parang gano'n. Sabi ko, hindi na, kasi nakapag-decide na eh. Ang dami ng Tinanong mo siya ng basis. Ilang beses ko siya tinanong, Ano ilang bang beses ako problema? nag-sorry, ilang beses ako nagkuha, di ba? Tama Ano na, sinabi para na? sa akin tama Ano bang na. gusto mo? O ano ba gusto mo? Alam mo siya sinasabi, ganun, Oh. ganun. Para sa akin, para sa akin, yung, kumbaga marami nang naapektuhan. So right now, sasabihin ko sa inyo mga amigo, hindi sa akin yun, hindi pa sila, hindi. Kasi nabilang ko ng ticket tsaka kumbaga ilang beses ako nangingi sa kanya ng ng mga sorry, tsaka sinabi ko sa kanya na huwag umalis, tinatanong kasi sa akin ng mga yun, yung mga nandito, yung mga ganyan, na ako raw ba ay gusto ko raw ba silang umuwi? Sabi ko hindi. Gusto silang umuwi dito kasi iniisip ko yung kanilang future. Sabi ko nga sa kanila. Hindi ko gusto na umalis sila dito. Bakit gusto ko sila umalis dito? Ang dami kong effort. Sabi ko ganun yan. Yung effort na yun, sobra-sobra ka ako yung effort para sa kanila. Ba't ko sila pauuwin? Sabi ko nga sa kanila. Yun ang tanong nila sa akin. Yun ang maging solusyon. Ang solusyon ay lilipat daw sila ng bahay. Ang tanong saan may lilipat? Ang tanong saan nag-aaral sila ng Wesleyan. Saan ko sila papalipatin? Upa ko sila ng bahay. Tapos i-provide ko yung pangangailangan nila. Ganun ba? Tapos ganun ba gagawin ko? Tapos yung kung ganun din naman, ililipat. Hindi ako kampante kasi syempre cargo ko sila. Tapos malayo sila. Hindi pwede yun. Parang yun ang nasa isip ko ngayon na paano ko sila kakausapin o kung may problema sila, pupuntahan ko sila araw-araw uli. Gaano ba kalayo? Abibel dun, sabi Isang bayan daw ba, gano'n? Sabi, basta ganun ganito. ilayo lang daw sila. Kumbaga parang hindi sila gumising. Kumbaga parang magkikita lang daw every 1 week, 2 weeks, ganyan. Yun ang sabi niya sa akin. Pero sa akin ngayon, right now, sa totoo lang, sabi ko sa inyo, hindi yun. Sa lahat ng naramdaman ko nangyari sa akin, hindi yun yung para sa akin. Hindi siya ang magde-decide. Hindi siya ang magde-decide sa kung ano yung dapat gawin. Ang decision lang niya is kung hindi siya magde-demand, 'di ba? Hindi siya magde-demand dahil papatayo ko siya ng bahay na doon sa malayo, ganun ba kadali yun, mga ganun? Hindi ganun. Kaya para sa akin ngayon sa naiisip ko, hindi yun yung solusyon. Ang solusyon na para sa akin, para makapagsisil dito is mag-adjust ang bawat isa't isa. Mag-adjust ako kung ano yung sa ugali niya, mag-adjust sa akin naman sa ugali ko, hindi lang ako mag-adjust. Yun ang ganun. Kung ayaw niya ng ganito, okay, i-respect ko. Ayaw ko ng ganito, respect din niya. So kailangan mag-meet kami sa gitna. Ganun. Hindi yung paglipat nila ang pwede. So yun mga amigo, sa akin, yun yung aking napipin ngayon. So regardless sa mga bata, ito pala, yung mga bata naman, sabi nga nun ay kung iiwanan dito na wala yung nanay, sabi nga nun, sabi ng parang konsul na walang kasiguraduhan o nanay di siya, parang hindi siya wala siyang peace of mind o na kung iiwan yung anak nito tapos nasa Equatorial Guinea, mas mainam na lahat sila, gano'n. And then yun lang pinag-usapan naman at sabi ko ano pa ang gagawin ko at sa mga ganito. Ang sabi niya nasa akin daw nasa akin daw yung kung ano daw ang gagawin, kung nasa akin daw kung anong desisyon, ganyan. Sabi ko pag-iisipan ko kasi yun yung
mag-stay yata si Chody, yung lilipat sila. Kaso hindi ako kumpiyansa o wala akong trust, wala akong kaanuhan, wala akong peace of mind kapag lumipat sila tapos cargo ko pa rin sila. Unlike kunyari lumayo sila dito tapos nag-aaral sila, punta ko sila once a week o twice a week. Bakit po pwede naman sila mag-stay sa bahay din, hindi ko sila pupuntahan, nasa week ko lang sila pupunta. Ganun din, ano pinagkaiba? Wala din, diba? So ayun po mga amigo, yun lang po ang aking sentimento at buti na lang mababait yung mga Guineano. At dito pala meron yata silang 50, may 50 Guineano din sa Pilipinas na ninirahan at siya yung may kakilala. So thank you so much po mga amigo at God bless. Yun po ang kwento ko regarding po sa mga Guineano na punta dito sa Pilipinas.